Senador o kongresista nagpasok ng 96 million Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naghihinala si House Infrastructure Committee Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Representative Terry Redon na alinman sa senador at kongresista ang posibleng nagpasok ng line item na nasa 96 million Ghost Flood Control Project na nadiskubre sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Sinabi ni Redon na hindi nagmula sa National Expenditure Program o NEP o sa House General Appropriations Bill ang alokasyon sa proyekto sa Barangay Sipat para sa 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Redon, ito ay malinaw na galing sa Bicameral Conference Committee kung saan ang mga opisyal ng House Committee on Appropriations at Senate Finance Committee ay pinag-iisa ang bersyon sa pambansang pondo. Hindi po yan executive proposal. Ibig sabihin po niyan, either congressman o senador yung nagpasok niyan bilang line item sa ating 2024 budget, punto ng Solon. Sinabi ni Redon na ang makakasagot nito ay ang Bicameral Conference Committee noong 2023 para mabatid kung sino ang nagpasok ng line item at maaari rin aniya itong sagutin ni ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara o kaya ay sa Wawaw Builders. Inihayag ng Solon na dapat malaman kung sino ang nagpasok ng line item sa 96 million Ghost Project ng Wawaw Builders sa First Engineering District. Sa panig naman ng DPWH Secretary Vince Dizon, binisita niya ang proyekto noong Huwebes at laking gulat niya nang malamang may 3 linggo pa lamang nitong Agosto. Sinisimulan ang proyekto gayong sa mga dokumento ng DPWH ay sinertipikahang tapos na ito at nabayaran na sa Wawaw Builders noon pang Hulyo 2024. Ang tawag yan, patay na binubuhay. Gustong isalba at takpan ang kanilang mga kalokohan. Saad ni Dizon na sinabing ang duration para matapos ang proyekto ay nasa 270 araw lamang. Klarong-klaro na ghost project ito, pero dahil sa nangyayari, hinahabol ngayon, kahayupan na ito, hindi tao ang mga taong ito. Saad ni Dizon sa pagbisita sa nasabing ghost project na aminadong luba itong ikinadismaya.